Ito ang pinakawalang pakiramdam na lalaki na nakita ko. Dahil sa nagawa niyang ituring ang buntis na babae bilang isang bulag na hindi makalalayo sa kanyang palad. At pinipilit siyang kumbinsihin ang asawa ng iba para makamit niya ang kanyang layunin. Pero ang babae ay hindi mapakali. Nagdadala ng anak ng lalaki. Pero ang puso niya ay gustong makatakas sa impyernong ito. Sa harap ng babala ng lalaki. Sa panlabas ay sumusunod siya. Ngunit sa loob, may plano na akong maghiganti. Miss, pakiusap. Xiao Wu, hintayin mo ako dito. Sabi ng chairman, na huwag kitang iwanan. Ako na isang buhay na tao. Hindi ba ako mawawala? Lalo na't ang pinag-usapan ko kay Yan Liu, ay bagay na maaari bang marinig ng isang bodyguard? Umalis na ang mga taong hindi naman mahalaga. Pumunta si Madam Jia para hanapin ako. Hindi lang dahil sa asawa ko, kundi tungkol kay Jia Shikai. Si Madam Liu ay matalino, kaya't nagkaroon ako ng pagkakataon na lumabas. Hindi ito para pilitin si Madam Liu na magpatalo, kundi may hinihiling ako. Sabihin mo na. Gusto kong hilingin sa iyo na pawiin si Jia Shikai. Hindi dapat maliitin ang katayuan ni Jia Shikai sa Haicheng. Kung hindi sana. Napakahirap humingi ng pantay na pagkakataon. Lalo na, bakit ako dapat tumulong sa iyo? Anong ginagawa mo? Ayan, Liu, nakita mo na. Lahat ng ito sa akin ay dahil kay Jia Shikai. Hindi lang kayo ang may galit sa kanya. Sobra akong galit na gustong durugin siya hanggang sa maging abo. Hahaha. Hindi ko inakala na ang mag-asawang Jaya na kilala sa pagkakaroon ng maayos na pamilya ay ganito pala sa likod ng mga eksena. Hindi ko sinasadya na magpakaawa. Gusto ko lang magpakita ng kabaitan. Kung gusto ninyo, pwede kong tulungan kayong pabagsakin si Jia Shikai. Paano mo gustong gawin ito? Marami na akong sinubukang paraan dati. Ngunit lahat ay nabigo dahil sa kakulangan ng ebidensya. Gusto kong humingi ng tulong sa iyo para makakuha ng ebidensya. Maaaring sabihin ni Genvi, Liu kay Jizi. Liu, tungkol sa aking hindi masayang kasal kay Jia Shikai. Maghanap ng pagkakataon na maipadala ang regalo na may nakatagong kamera sa bahay ni Jia Shikai. Papalakasin ko ang ebidensya na makukuha mo. Tungkol sa pag-install ng kamera, walang ibang mas angkop kaysa sa iyo, sigurado ako. Kakalabas lang ni Yan Liu sa nakita niya. Ngayon, kahit saan ako pumunta, may sumusunod sa akin. Higit pa dyan, hindi ko pa mabili ang mga bagay na ito. Sinasabi mo na sa akin ng ganito marami. Paano mo masisiguro na ako ay mahihimatay? Hindi tulad ni Jia Shikai na magpapahayag ng iyong pagtatago. Anong ibig sabihin ng sinabi ni Liu Taitai? Anong ibig sabihin? Baka hindi pa alam ni Jia Shikai. Ang asawa niyang bulag ay nakabawi na. Sabi mo kung sasabihin ko ito sa kanya. Baka ibibigay niya ang kita bilang regalo sa atin. Sa huli, naitanggal ko pa nga ang isang malaking problema niya. Kakatapos ko lang ilipat ang tasa. Pero ni hindi mo man lang tiningnan. Diretso mong kinuha. Haha, Ginang Jaya. Hindi ka masyadong magaling sa pag-arte. Ginang Liu, hindi ka talaga naniniwala.
Na ako'y bulag, di ba? Una kong nakita si Ginang Jaya. Bakit mo akalaing tutulungan kita agad? Kasi, lahat tayo ay nasa gitna ng bagyo. Bagyo. Simula nang pumasok ako sa bakuran ng Liu, naramdaman ko na ang di mabilang na mga mata na nakatingin sa akin nang nakatago. Siguro mga tauhan ni Liu Keishan ang nakatingin sa iyo, di ba? Mga alagang aso lang naman sila. Ang dami ng sapatos sa sapatosan. Lahat ng ito ay luma at luma na. Pero ang mga damit ay pawang mga pinakabagong uso. At ang mga sapatos ay hindi bagay kahit kaunti. Hindi na kailangang lumabas ng bahay. Kaya hindi na rin kailangang bumili ng sapatos. Huwag kang maghinala ng basta-basta. Anong ginagawa mo? Sinasabi ng mga tao na ayaw mong makisali sa mga ingay at gulo. Hindi ka nagpapakita. Sa totoo lang, dahil palagi kang nakakulong ni Liu Keishan sa bahay. Tama ba? Simula nang magpakasal kami, parang alagang hayop niya akong ikinulong. Kapag mabait, aalagaan. Isang alaga lang. Kapag masama, saan na ako? Naku! Pero ano naman yun? Nasa akin ang lahat ng dapat mayroon. Hindi niya ako pababayaan sa pagkain at damit habang buhay. Bakit ko naman kailangan kang tulungan? Nailagay ang sarili sa posisyon na maaaring mawalan ng lahat. Hindi ito dapat ganito. Sila ay gumagamit ng mataas na katayuan upang tayo'y sumuko sa kanilang mga paa. Kapag tayo'y nabigo, maging mga alipin tayo ng kanilang mga bangkay. Ngunit kung tayo mismo ang magkokontrol sa ating kapalaran. Liu Keishan at Jaya Shikai. Parehong dalawa silang tunay na mga demonyo. Sayang wrong. Gusto mo bang maging alaga habang buhay? O lumabas kasama ko mula sa bagyo? Nasaan ang tao? Dali, magdala ka ng isang baso ng tubig para sa akin. Asawa, pwede bang? Hindi mo ba nakita na nakabalik na ako? Hindi ba dahil lang may mabuting ama siya? Husband, huwag kang magalit, ha? Isang pango na babae na puro kain at inom lang ang alam. Alam mo ba kung anong kalagayan ko ngayon? Mahal. Mahal. Ngayon, pumunta ang asawa ni Jessica sa akin. Marami akong nalaman na bagay. Baka makatulong ito na labanan si Jessica. Paano natin siya lalabanan? Ha 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 ha. Hindi ko akalain na si Jessica ay parang karaniwang tao. Akala ko ay napakaganda ng relasyon nila ng kanyang asawa. Ha 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 ha. Magaling ang ginawa ng asawa niya. Talagang nagbigay ka sa akin ng magandang inspirasyon. Ha 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 ha. Kung may problema ang asawa ko, tiyak na mag-iisip ako ng paraan para makatulong. Gagawin natin iyon, Ditsen. Ha 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 ha. Boss Jaya. Tingnan mo ito. Palagi kong nararamdaman na bagay ito sa iyong personalidad. Haha, Boss Liu. Ito ba yun? Boss Jia, nandito ako para humingi ng tawad sa inyo. Tunay na hindi tama ang nangyari noong nakaraan. Sundin pa rin natin ang usapan tungkol sa hati. Sa susunod na linggo, pipirma na tayo ng kontrata. Ano sa tingin mo? Mabuti. Ilagay mo ng maayos para kay Boss Jia.
Boss Jia, itong purong ginto na palakang ito. Binili ko ito sa mataas na halaga. Para na rin itong paghingi ko ng tawad sa inyo. Esan. Boss Liu. Pareho tayong magkakapatid. Sayang naman ang ginawa mo, ay naku. Bakit naman? Maliit na boss, isang karangalan sa akin ang makipagtulungan sa iyo. Sige, okay. Kung ganun, kumain tayo at mag-usap habang kumakain. Ayos, ako ang taya. Darating na ang sentro ng bagyong Jia Shikai. Maaari bang bawasan mo ang pag-inom ng alak sa hinaharap? Anong sinasabi mo? Asawa, sabihin ko sa'yo. Huwag mong akalaing dahil natulungan mo ako ngayon, na si Liu Kaishan ay pwedeng mag-utos sa akin. Kailangan mapanood ng kamera ang ebidensya. Hindi ko kayang mag-utos sa'yo. Kung kaya ko, matagal na akong patay. Matagal ka na bang hindi nakaramdam ng pagmamahal? Walang katapusang karahasan at pang-insulto sa salita. Kung sa tingin mo ito ay pagmamahal. Fang Yu. Hindi mo ako pwedeng saktan. May dinadala akong anak mo sa tiyan ko, hahaha. Nanghihina ka ba sa akin? Sasabihin ko sa'yo, ako si Jia Shikai. Sa buhay ko, ayaw ko talaga na may nanghihina sa akin. Hahaha. Ha! Anak, di ba? Hindi ko na lang tatamaan ang tiyan, di ba? Hahaha. Hahaha. Asawa, pasensya na. Kagabi, nalasing na naman ako. Sinasabi ko sa'yo, hindi na ito maulit. Patawarin mo ako, okay ba? Fang Yu, habang kaya pang makipag-usap sa'yo ngayon, magpakabait ka naman. Naintindihan mo. Anong ibig sabihin yan? Pinipilit kitang pakisamahan, pero nakasimangot ka pa rin. Huwag mong kalimutan kung sino ang nagbigay sa iyo ng buhay na ito. Babae kang walang hiya. Goxi. Tapos na ang lahat. Ganito ka lang tumakbo palabas. Hindi ka ba natatakot na mahanap ni Jia Shikai? Malaki ang naitulong ko sa kanya. At saka, abala siya ngayon sa pakikipagtulungan kay Liu Kaishan. Maliban sa pagpapadala ng mga bodyguard sa akin. Hindi na gaya ng dati na detalye ang pinapansin. Ayos na, nakuha na natin ang video.
Ano ang susunod na hakbang? Sa susunod na linggo ang press conference nila Liu Kaishan at Jia Shikai. Pagdating ng oras na iyon, ilalantad ko ito sa publiko. Pupunta ako sa istasyon ng pulis para mag-report. Gagamitin ko si Liu Kaishan para patunayan ang ebidensya. Siguradong tataka si Jia Shikai mula sa bilangguan. Ako naman. Nakatago sa silid-aralan ni Jia Shikai ang ebidensya ng krimen ni Liu Kaishan. Pagkapasok ni Jia Shikai sa bilangguan, magkakaroon ako ng pagkakataon na makuha ang ebidensya. Para mapasama rin si Liu Kaishan sa bilangguan. Pagdating ng oras na iyon, tayo lang dalawa ang nakalabas ng walang problema. Nang walang bagyo. Isang linggo na lang, makakalaya ka na. May negosyo si Boss Ma. Gusto kong makipag-usap sa kay Liu Kaishan. Naku, hindi na maganda. Dinala ni Liu Kaishan ang video para hanapin si Jia Shikai. Ano? Hahaha. Saan nanggaling ang video? Haha. Hahaha. Ay. Nababahala ka ba? Nababahala ka ba? Haha, pero ayos lang naman. Bigyan kita ng pagkakataon. Kung mapapalitan mo ang hati natin sa tatlo sa akin, 7 sa'yo. Sisira ko ang video na ito. Kung hindi ka papayag, pasensya na. Kailangan mo na lang talagang kumain sa kulungan. Hahaha. CJ, sobrang dali kong pumayag. Pero tawagin mo rin ako, hahaha. Boss Liu, Letsa. Dito ka saglit. May regalo rin ako. CJ. Hahaha. Jia Shikai, ang tindi ng puso mo, sobra ka talaga. Ingat ka sa pagsaway sa akin. Hindi mo ba alam kung gaano ako kalupit? Sandali. Hatian ng kita, hatian ng kita. Sang-ayon ako, sang-ayon ako. Sang-ayon ako, sang-ayon ako, sang-ayon ako. Pero nagbago na ang mga patakaran ngayon. Hindi na ito yung 3 para sa'yo, 7 para sa akin. Lahat ay dapat maging mabuti. Lahat ibibigay ko sa'yo, lahat ibibigay ko sa'yo. Hahaha. Hindi ko inasahan. Isang araw na humingi si Jia Shikai sa akin. Huwag nang magpatumpik-tumpik. Pirmahan mo na, sige. Pipirma ako, pipirma ako. Hahaha, pipirma ako. Pera ba? 5,000, 5,000, 5,000. Para sa'yo. Hahaha. Ha. Hahaha. Sasabihin ko sa'yo. Yung taong nang intriga sa akin, hindi pa nga ipinanganak. Hahaha. Nang intriga sa akin, ikaw, sino ka?
Asawa, anong nangyari sa'yo? Ayos lang ba? Kailan ka dumating? Ako'y magdadala ng baso ng tubig. Parang mas masigla ang mga mata mo kaysa dati. Kita mo na. Di ba sinabi na ng doktor noong nakaraang beses? Hindi pa alam kung kailan ka makakakita. Sana rin ay makakita na ako agad. Baka dahil sa pagbubuntis ito. Mahirap ang pagbubuntis mo. Halika, papahiran kita. Mahal, kaya ko na ito. Kung malaman niya na nakita kong pinatay niya si Liu Kaishan, tiyak na gagawin niya ang lahat para patahimikin ako. Asawa, hindi ka ba uminom ng tubig narito? Uminom ako mamaya. Salamat, mahal, ngayon. Wala na akong ibang magagawa kundi tumaya. Sige na. Buntis ka pa ngayon. Hindi pwedeng uminom ng malamig. Umuwi ka na muna at magpahinga. Totoo nga, kapag hindi pa ako nakabawi at nakita ko ang kasalanan niya. Hindi gugustuhin ni Jia Shikai na mag-risk na muling pumatay ng isang bihi. Hindi. Asawa, hindi mo ba naamoy ang anumang amoy? Naamoy ko. Amoy dugo, siguro nga. Kakatay lang ni Huma ng manok ngayon. Naghanda siya ng sabaw ng manok para sa'yo. Nasa mesa lang ito. Tandaan mong inumin habang mainit pa. Sige, alam ko na. O nga pala, asawa. May kailangan pa akong ayusin dito. Umahon ka na muna. Talagang magtatagumpay na. Ito ang cellphone ni Liu Kaishan. Nasa pa rin ang video. Mukhang kailangan kong agad na maipadala ang ebidensya. Pinag-utusan na ng ginang at ng Ginoo. Hindi siya nandito sa bahay nitong mga araw. Hindi ka pwedeng lumabas. Sumama na lang kayo sa akin. Ngayon may kailangan akong gawin. Pakiuwi na lang po kayo. Dahil hindi ka pwedeng lumabas, kailangan na lang umasa kay Rong. Ginoo. Asawa ni Liu Kaishan na may asawa na. Umalis na dala ang mga ari-arian. Ngayon ay maingay. Isang babae lang naman. Kung tumakbo, tumakbo na. Huwag na siyang alalahanin. Ginoo. Malapit na ang halalan doon. Ang imahe na pinaghirapan kong panatilihin. Hindi dapat magkaroon ng kahit anong pagkakamali. Tutukan mo ito. Isang araw na ang nakalipas. Bakit wala pa ring sagot? Narinig kong buong araw kang gustong lumabas kahapon.
Bumalik ka na. Hindi ko rin alam kung ano na ang progreso sa kaso ni Liu Kaishan. Kailangan mo pa ring ipasuri kay Xiangrong. Hindi na kailangan. Magaling ang ginawa mo noong nakaraan. Nakapag-usap na tungkol sa bagay na ito. Natalo si Liu Kaishan. Matagal nang umalis si Xiangrong na may dala-dalang pera mula sa Beijing. Ano? Paano siya nakatakbo? Mukhang nagulat ka ah. O baka may itinatago ka sa akin? Wala. Alam ni Liu Kaishan ang ilang bagay. Naiintriga ako kung paano niya ito nalaman. Malapit nang bumaha ng nyebe sa Haoyu. Marami pang bagay na hindi pa natin pag-usapan. Dinala ng Ginoo. Mula ngayon, aayusin ko ang seguridad, kasama ang tagapag-alaga. Kung may gawin ka pang kalokohan, alam mo ang magiging resulta. Alaynan. Ginoo, ito ang tagapag-alaga na inutusan mong hanapin. Naiintindihan mo na ba ang mga gawain? Laging sumunod sa misis mo. Kung sakaling may mali pa, tatanungin kita. Ngayon, parang nakakulong mo ako, haha. Nakakulong. Wenjun, asawa kita. Ano mang gawin ko sa'yo, nararapat lang. Sabi pa nga, ginagawa ko ito para sa kabutihan mo. Jia Shikai, hindi ako bagay mo. Wala kang karapatang kontrolin ako. Ha 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 ha. Ginoo, hindi ba kayo may kasunduan na kumain kasama? Sige. Lin ngayong hapon, ako na ang bahala sa ginang dito. Ayos ka lang ba? Hindi mo ba sinabi na tatakbo ka na lang? Hinahabol ako ni Jia Shikai. Ang pagtaka sa Jiangsheng ay para lang mapalaya siya sa utang niya sa akin. Kaya nagkunwari kang alalay dito. Hindi ka ba natatakot madiskubre niya? Alam mo naman, bihira kaming magpakita ni Liu Kaishan pagkatapos naming magkasama. At saka, nangako ako sa'yo. Kung magtatangka kang tumakas ngayon, hindi ba't masyado kang makasarili? Sa kabutihang palad, nakareact ako agad kanina. Kung hindi, baka nadiskubre ka na ni Jia Shikai. Napatay si Liu Kaishan. Ngayon, ito na lang ang natira. Kailangan nating maghanap ng paraan para mailigtas siya. Noong gabing napatay si Liu Kaishan, gamit ang kanyang traksyon, natukoy ko ang lugar kung saan siya inilibing. Nakumpirma ko ang lokasyon. Sa posisyon ni Jia Shikai ngayon, yung mga ginawa niya sa'yo, hindi sigurado na makakulong siya. Pero kung mahanap natin ang katawan ni Liu Kaishan, siya ay tiyak na mapaparusahan. Walang pagkakataon na makabawi. 3 araw mula ngayon ay ang kanyang press conference para sa halalan. Ngunit bukod sa atin, kailangan din natin ng isang tao upang tulungan tayong palaganapin ang balita. Nahanap ko na siya. Ikaw ang Jiangsheng Daily. Isang tanyag na mamamahayag noon. Ngunit ngayon ay nakatira ka na sa ganitong maliit na lugar. Talagang nakakalungkot. Reporter Xu, narito ang isang balita na makakatulong sa iyo na makabalik sa Ruro. Marahil kailangan mo ito. Hey! Si Liu Kaishan ay nawawala na ng 3 araw. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Ngunit ako lamang ang nakakaalam na siya ay patay na. Ang pumatay sa kanya ay ang chairman ng Jiangmu Group na si Jia Shikai. Sinasabi mo ang Jia Shikai na malapit ng lumahok sa halalan.
Tama, bibigyan kita ng ebidensya. Ikaw ang magiging una na makakakuha ng eksklusibong balitang ito. Pero kailangan ko ang tulong mo na ipalaganap ang mga pahayag sa araw ng halalan. Sa ganitong paraan lang, mababagsak siya dahil sa galit ng tao. Hindi pwede. Mabangis at walang puso si Jeshikai. Kung sisirain ko ang kanyang halalan, maaaring may 1,000,000 dito sa buhay ko. Alam kong matatakot ka. Pero ikaw lang ang makakatulong sa akin ngayon. Pagkatapos ng lahat, bibigyan kita ulit ng 1,000,000. Hindi mo kailangang lumabas. Sa araw ng halalan, tulungan mo lang akong kontrolin ang opinyon ng publiko. Alam mo ba, kung sakaling sabihin ko sa iyo ang mga bagay na ito, sabihin mo kay Jeshikai, mas marami pa ang makukuha ko. Ikaw. Sayang, ang dahilan kung bakit ko iniwan ang trabahong ito bilang mamamahayag ay dahil sa mga peking ulat na humahadlang sa akin. Ang katotohanan ay hindi kailanman maihahayag. Sasabihin ko na, ako lang ang responsable sa pagmamanipula ng opinyon. Wala nang ibang bagay na may kinalaman sa akin. Kailangan mong tiyakin. Ito ang pinakatunay at malakas na ebidensya na meron ako. Kung hindi, wala rin akong magagawa para sa inyo. Pakitingnan muna, Ginoong Xu. Ito ang mga ebidensyang nakuha ko hanggang ngayon. Tungkol kay Liu Kaishan. Ngayon, ikaw na ang bahala sa susunod na hakbang. Titiyakin kong matukoy ang lugar kung saan nakabaon si Liu Kaishan. Pero si Jeshikai ay matindi at tuso. Kung hindi magtatagumpay, walang kung dito. Dapat tayong magtagumpay ngayon. Ang opinyon publiko sa araw ng halalan. Nasa iyo na iyon. Malapit nang magsimula ang taunang halalan para sa kinatawa ng Jiangsheng. Ang mga kandidato ay sina Jeshikai at Jiang Zening. Kumusta? Nakipag-ayos ka na ba kay Xuyuan? Pupunta ako mismo sa araw ng halalan. Para siguraduhin walang sablay. Sige, pero kailangan kong maghintay sa bahay ng balita mula sa iyo. Pero kailangan nating siguraduhin ang araw na iyon. Focus ng opinyon ng publiko. Bilang asawa ni Jeshikai, malamang nagagamitin kang pambaling ng atensyon. Para masigurong walang mali, sundin mo na lang ang sinabi ko. Ginoong Jaya, Ginoong Jaya, Ginoong Jaya. Bilang pinakamalakas na kandidato sa halalan na ito, ano po ang inyong saloobin? Ginoong Jia, ano po? Paano ba ibalanse ang relasyon sa pagitan ng pamilya at trabaho? Maayos ba ang inyong araw-araw na pagsasama ng iyong asawa? Ako at ang aking asawa. Maaaring sabihin na ito ay pag-ibig sa unang tingin. Magalang kami sa isa't isa. Ngayon, sa tiyan ng aking asawa, nasa loob na ang bunga ng aming pagmamahalan. Sa mga panahong ito, bukod sa pagiging abala sa universidad, bawat araw ay pauwi ako para maglaba, magluto, at magmasahe sa kanya. Kayo mga babae nga naman, ha? 10 buwang pagbubuntis. Talagang napakahirap nito. Napakabuti ni Ginoong Jaya sa kanyang asawa. Hindi katakataka na siya ang unang napili ng bayan. Sa ngayon, ikaw ang may pinakamataas na boto sa mga kandidato. Pagkapili mo, ano ang balak mong gawin? Nagsisinungaling si Jiang Cheng. Sino ito? Hindi lang binubugbog ni Jeshikai ang kanyang asawa. Pinatay pa ang minamahal kong si Liu Kaishan. Hindi mo pa rin siya pinalalabas, si Ma. Takot ka lang. Hawak ko ang lahat ng ebidensya ng iyong kasamaan. Huwag ka nang maging saksi, Jeshikai. Takot ka. Hindi ko ginawa ang mga iyon. Bakit ako matatakot? Lahat ng ebidensya ng iyong kasamaan sa video. Ibinigay ko na lahat sa mga mamamahayag ng Jiangsheng Daily. Ang oras ng paglabas ay ngayon na. Totoo ba o hindi? Tingnan mo at malalaman mo.
Totoo talaga, bilisan mo tingnan. Ikaw ang asawa ni Liu Kaishan na mailihim na kasal. Sa panahong ito, abala ako sa malaking palabas. Kaya't nakalimutan kita. Sayang, naghanap ka ng daan patungo sa iyong kapahamakan. Huwag kang magpanggap dito. Nag-report na ako sa pulis. Malapit nang matuklasan kung saan mo itinago ang bangkay. Naghihintay sa'yo. Walang iba kundi ang makatarungang paghukom. Sabi ng isang informant na sinasabi mong ikaw ay sangkot sa pagpatay at pagtago ng bangkay. Pakisama na agad kami sa lugar kung saan itinago ang bangkay. Informant. CJ. Walang problema, sobrang shocking lang talaga. May nag-report na tinatapon mo ang bangkay dito. Inaamin mo ba? Ito ba ay lugar ng pagtatapon ng bangkay? Ginoong pulis. Simula nang ako'y tumakbo sa halalan, alam na ng lahat ang aking pagkatao. Paano ko maaring pumatay dito? Tama nga. Tuwing nakikita ko si Ginoong Jaya at ang kanyang asawa, sila ilaging masaya. Ang ganitong mabuting tao ay mang-aabuso sa pamilya. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Nandito ang bangkay. Totoo ba o hindi? Malalaman mo agad kapag nasubukan. Kung hindi ako nagkakamali, miss, hinihiling ko sa'yo. Ikaw ang aming yaya, tama ba? May isa ka pang ibang pagkakakilanlan. Asawa ni Liu Kaishan. Tama, pagkatapos mawala si Liu Kaishan. Ako ang unang nakipag-ugnayan. Pero dahil may negosyo kami noon. Ngunit nalaman ko na nagsasara na ang kanyang kumpanya. Inilabas ng kanyang asawa ang lahat ng ari-arian. Walang kinalaman ito sa pagpatay mo at pagtatapon ng bangkay. Opisyal, ako ay inosente. Pakiusap, maniwala kayo sa akin. Tiyak na may naglagay ng bitag sa akin. Ang kilos mo ngayon sa harap ng kamera ay para lang magpanggap at magpaliban ng oras. Ngayon nandito ang lahat. Kahit ayaw mo man, agad nalalabas ang katotohanan. Tiiyak na mapaparusahan ka. Ginoong opisyal. Wala akong kinatatakutan sa mga bagay na hindi ko ginawa. Kung matuwid ka, hindi ka matatakot sa anino. Tamang-tama, sa harap ng lahat ng media. Ibalik mo ang aking pangalan. Sige, maghukay ka lang. Magpatuloy ka sa paghukay. Kandidato si Jia Shikai. Nabunyag na pumatay sa kilalang negosyante na si Liu Kaishan. Dumating na ang mga pulis at mamamahayag sa lugar kung saan inilibing ang bangkay ayon sa tagapagsiwala. Nagsimula ng maghukay. Nakakuha sila ng singsing ni Xiangrong sa lugar. Ay, may nakuha dito. May nahukay na. Anong bagay iyon? Paano nangyari iyon? Tingnan ninyo, Siksuyan, mamamahayag ng Jiangxing Daily. Katatapos lang niyang ilabas ang balita. Matapang niyang kinondena si Xiangrong sa pagpatay para sa kayamanan. Wow, talaga bang ganito? Talaga, nakita ko rin. Naimbestigahan ang account ni Xiangrong. Ang mga ari-arian ni Liu Kaishan. Lahat ay nailipat sa kanyang account. Wala akong galit kay Liu Kaishan. Walang dahilan para patayin siya. Kundi ikaw pa nga. Bakit ba may singsing mo sa mga gamit ni Miss Xiang? At bakit ang pera ni Liu Kaishan ay nasa account mo? Hindi ganito. Hindi ganito. Ginoong Xia, ano po ang inyong paliwanag? Kung hindi ka pumatay, bakit napunta lahat ng pera sa account mo? Sabi-sabi sa labas na ikaw lang mag-isa sa bahay, walang ginagawa. Ngayon ay hindi ka pa nag-report nang mawala ang asawa mo. Sa halip ay kinuha mo ang lahat ng ari-arian. Ano ang layunin mo? CJ. Ayan, Gil. Siyang, katatanggap lang namin ng balita na ikaw ay pangunahing hinala. Sama ka namin. Talaga nga akong siya. Pakawalan mo ako, hindi ako iyon. Si Jia Shikai iyon. Si Jia Shikai ang pumatay. Nililito mo kami. Hindi ako ang umalis. Sadyang sinadya mo yun. Huwag kang umalis. Bitawan mo ako, Mabilis, sumunod ka na. Pag alis ni Xiangrong mula sa bahay ni Liu Kaishan, nakalimutan niya ito.
Anyway, totoo nga siyang siya. Ginoo, nakuha naming malaman na si Xiangrong ay hinarap si Xuyan. Baka may masamang balak siya sa atin. Nagsinungaling siyang babysitter para makapasok sa bahay natin. Di ba para dito? Ang gagawin natin ngayon ay parang mantis na kumakain ng langaw. Habang ang kalapati ay nasa likod. Ikaw ay, kakatapos mo lang makipag-usap kay Xiangrong, di ba? Mas maganda kung pakinggan mo ang aking plano. Anong gagawin ninyo? Huwag kang mag-alala. Hindi kita masasaktan. Pero kailangang baguhin ninyo ang direksyon ng inyong ulat. Walang nakita na bangkay ni Liu Kaishan sa lugar. Umakyat ang antas ng kaso. Patuloy pa ang investigasyon ng pulis. Paano nangyari ito? Anong gagawin? Hindi pa lalampasin ni Jia Shikai si Xiangrong. Kumusta, Je? Kumusta, General Jaya? Walang nakita na bangkay ni Liu Kaishan sa lugar. Umakyat ang antas ng kaso. Ang pulis ay patuloy na nagsasagawa ng investigasyon. Nanonood ka ng balita? Ah, hindi. Ngayon ang iyong halalan. Nakikinig lang ako sa mga tunog. Gusto kong makita ang resulta. Talaga? Alainan. Nakikita mo na. Anong balak mo? Hospital. Kung gumaling ka na, paano ko hindi malalaman? Mula noong gabing iyon. Pakiramdam ko nakikita mo na. Sobra kang nag-iisip. Fang Yun, sinabi ko na sa'yo. Kung lalandi ka pa sa akin, ano ang magiging kapalaran mo? Tapos na ang pagsusuri. Nalaman ni Jia Shikai, matagal na akong nakakakita muli. Ang naghihintay sa akin ay isang patay na daan. Hindi pa rin ba ako makakatakas sa kapalarang ito? Hindi alam ng doktor kung kumusta na ang mga mata ng aking asawa. Ang mga mata niya. Ginoo, hindi pa gumagaling ang mga mata ng iyong asawa. Alam kong labis mong iniintindi ang mga mata ng iyong asawa. Ngunit sa kasalukuyang kalagayan, walang posibilidad na gumaling ito sa maikling panahon. Ganun ba, Yignen? Tinutulungan ba niya ako? O talaga bang wala siyang nakita? Salamat po, Doktor. Tara na, Ginoong Yang. May ilang bagay patungkol sa paggaling. Kailangan kong makipag-usap ng pribado sa iyong asawa. Pakiusap, magpahinga muna kayo sa labas. Doktor, ako ang asawa niya. Mayroon ba akong hindi dapat malaman? Patakaran ng ospital. Lahat ay may karapatan sa kanilang privacy. Mangyaring sundin ang patakaran ng ospital. CJ, mahal, maghihintay ako sa labas. Emma, Fang, hindi mo kailangang magpanggap sa harap ko. Alam mo nga, bakit mo ako tinutulungan sa laban? Dahil kailangan kitang tulungan. Bakit? Si Xiangrong ay kapatid kong babae. Alam ko na ang lahat tungkol sa inyo. Ngayon, kailangan nating lumabas mula sa bagyo ng magkasama.
Ikaw ang kapatid ni Xiangrong. Bago pumunta ang kapatid na babae sa iyo, sinabi na niya sa akin ang tungkol sa inyo. Ngayon, siya ay nakakulong na. Ang tanging paraan para mailigtas ko siya ay makipagtulungan sa iyo. Ano ang sinabi sa iyo ng doktor? Mga paalala lamang tungkol sa gamot. Mga paalala. Mukhang nakalimutan mo ang mga paalala ko. Anong gagawin mo? Sasabihin ko sa'yo, yung doktor na iyon, hindi ko gusto ang tingin niya sa'yo. Magpalit ka ng doktor sa susunod. Nasa akin ang mga talaan mo. Masyado pang madalian na magpalit ng ospital ngayon. Paano? Interesado ka ba sa doktor na iyon? Anak, sasabihin ko sa'yo, Fang Yu, ikaw ang babae ko. Dapat nasa kontrol ko ang lahat ng bagay mo. Ang pinakamahalaga ngayon, kailangan nating magmadali. Hanapin ang lugar kung saan inilibing si Liu Kaishan. Maaaring may mahalagang palatandaan sa cellphone ni Jia Shikai. Haha. Bayan ng malayong bundok. Pinaghihinalaan mo ba na si Jia Shikai ang naglipat ng bangkay ni Liu Kaishan dito? Pero mahigpit siyang nagbabantay sa akin itong mga nakaraang araw. Kailangan kitang pahirapan para lang makumpirma ito. Ha. Nakita na. Pero hindi ito ang bangkay ni Liu Kaishan, kundi isang tambak ng AC-2. Ha! Kamusta ang asawa mo? May sinabi ba ang guro? May sinabi ang guro. Sa hinaharap, ang aking karera ay unlad. Ngunit magkakaroon ako ng isang pagsubok.
Ano iyon, may paraan bang maalis ito? Talagang nagbigay ang guro sa akin ng isang tala. Ay, pero lahat iyon ay pamahiin. Basta't nandyan ang asawa mo. Walang bagay na hindi mo kayang gawin ah. Ikaw talaga ang pinakamagaling. Ah, nga pala. Hindi ba sinabi ko sa'yo na mag-isa akong uwi mamaya? Bakit nandito ka na? Honey, gusto kong sabihin sa'yo ang isang magandang balita. May baby tayo. Oh, talaga ba? Napakagandang balita nga yan. Honey, nasaan ang baby? Sabi ng asawa kong doktor na sobrang hina mo na ngayon. Kailangan mong magpahinga ng mabuti. Ayos lang yan. Magkakaroon pa tayo ng ibang anak. Pero ang bata ay nabuo na. Gusto kong makita ang baby. Naipadala ko na ang tao para tapusin na siya. Pagkatapos mong makita, mas lalo ka lang masasaktan. Haha. Hahaha. Para baguhin ang kapalaran at alisin ang masamang espiritu, kailangan ng forma ng sinapupunan. At gumawa ng espiritual na palatandaan. 7-7. 7:40 na beses. Kaya pala, mula pa sa simula ay nagplano ka na. At hindi ka nag-atubiling gamitin ang sarili mong anak. Dahil lang sa isang salitang walang katiyakan na iyon. Ganito talaga ang sinabi nila. Gino, ang ilang kandidato ng Taiji ay lumabas kasama ang kanilang mga asawa at anak. Nagtatayo ng pamilyang imahe upang makuha ang huling mga boto. Kaya ikaw, sa pagkakataong ito, si Fang Yuan ay isang bulag. Paano mo ako mapapagana? Gino, patawad sa aking pagsasalita. Kung siya ay mawala ng paningin ngayon, hindi ka umaalis at hindi sumusuko. Malapit na nag-aalaga. Hindi ba mas nakakaantig ang ganitong kwento? Ang pagtanggap ngayong araw, nimbitahan ko ang maraming tao mula sa mataas na lipunan para patatagin ang aking imahe. Alam mo kung ano ang dapat gawin, di ba? Sagot mo ako. Dumating na si Sir. Jaya Shikai, hindi na ako magiging ibong nakakulong sa hawla mo tulad ng dati. Tingnan mo. Dumating si Ginoong Jaya. Dumating si Ji. Jaya. Maligayang pagdating sa inyong lahat sa aming outing ngayon. Hindi ko inasahan na ang hilig namin ng asawa ko ay makakaakit ng ganitong dami ng tao. Mahal. Bakit parang hindi magkakilala si Ginoong Jaya at ang asawa niya? Nga, parang may distansya sila, ano ba? Nga, nakakamangha. Ang daming tao na nakatingin.
Hindi ka pinapayagang mamatay sa likod. Pasensya na, mga kaibigan. Medyo mahiyain ang asawa ko. Kaya kapag maraming tao, ganyan siya. Kaya huwag magalit. Nakatawa lang. Tara na, asawa. Magpapapahinga tayo. Dahan-dahan lang. Honey, hindi mo na makita. Magpahinga ka muna. Kukunin ko ng tubig para sa'yo. Mukhang sobra lang ang iniisip mo. Mukhang mabait si Ginoong Jaya sa kanyang asawa. Nga, kahit na nasa ganung posisyon siya, hindi niya iniwan ang asawang bulag. Tunay na mabuting lalaki. Aha. Anong bagay ito? Kanino ito? Baka siya ay sinaniban. Parang panaginip. Dalhin mo siya pababa. Bilisan mo. Sandali lang. Kilala mo siya. Paano ka nandito? Ako ay doktor. May tungkulin akong suriin ang pasyente. Ano ang sitwasyon ngayon? Ayan, Gil. Jaya. Si Gyangi. Jaya ay dapat na nagkaroon ng malaking takot. Takot, Asawa, nakita ko ang ating anak. Sabi niya na naipit siya sa isang puok ng magic. Sakit na sakit, hindi mo ba sinabi noon? Na maayos mo nang naayos ang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Bakit ganito? Talagang nawala sa katinuan. Ang kandidato na may pinakamababang kakayahan. Parang naposes ang asawa ko. Siguradong lalabas ang balita nito. Sa Jiangsheng, kamakailan lang ay malakas ang kampanya laban sa mga paniniwala sa kababalaghan at pamahiin. Sige na, mahal. Pagod ka na, dalhin kita pa uwi para magpahinga. Totoo ang asawa. At saka ang mga mata ko ay talagang nakabawi na sa ating anak. Ano? Ang mata ni Gyanyi. Jaya ay hindi maganda dati. Ngunit ngayon bigla na lang. Hindi ba totoo ang sinasabi niya? Totoo ba? Totoo o hindi? Sinasabi mong gagamitin ito para mahuli si Jessica sa kanyang pagkakamali. Dahil siya ay naniniwala sa mga Diyos. Kailangan nating samantalahin ang kanyang kahinaan at wasakin ang kanyang depensa. Baka sakaling matagpuan ang bangkay ni Liu Kaishan. Si Jessica, gagamitin ko ang pinaka-pinagkakatiwalaan mong paraan. Isa-isa kitang wawasakin. Sinasabi mong matapos ang paglalakad sa kalikasan. Talagang naniwala si Jessica sa sinabi mo. Kaya tumakbo siya para magtanong sa maestro. Yesad, nitong mga araw na ito ay hindi siya makatulog. Nga, marahil ay ang mga buhay na pinatay niya ang nagpapahirap sa kanya. Pero mahigpit ang utos ni Jiangcheng na huwag magpakalat ng pamahiin. Hindi ba't ganun ang ginawa niya? Gusto niyang ipakita na siya ay mapagmahal sa asawa. Ngunit hindi niya inasahan na darating ako rito. Ngayon, ang opinyon ng publiko ay nagdudulot ng pagbaba ng kanyang boto. Siya rin ay nahihirapang huminga sa ilalim ng presyon. Ngunit, ito ay unang hakbang lamang sa pagbuwag ng depensa. Kaya't ano ang masasabi mo? Na si Jia Shikai ay kusang ibibigay ang katawan ni Liu Kaishan. Bakit kaya? Dahil ang mga guro na hinahanap niya ngayon ay ako. Ikaw ay nakulong ngayon. Hindi ka makaalis. Kung tatanungin po ninyo, guro, may paraan bang mapagaling ang ganitong batas? Tanging sa pamamagitan ng puot ay mapipigil ang puot. Sa taong may ganitong kapanganakan, ililibing sa madilim na lugar. Bakit ang araw ng kapanganakan niya ay katulad kay Liu Kaishan? Ganito ang nangyayari. Para magtagumpay ang landas ng kapangyarihan. Salamat po, guro.
Pakikinggan ko ang sinasabi ni Jia Shikai. Talagang naguguluhan. Nangyari na ang mga bagay. Maaari na tayong magpatuloy sa pag-ani. Ginoo, tila hindi maganda ang iyong kalagayan kamakailan. Baka dapat ka munang magpahinga ng kaunti. Magpahinga! Ngayon, bumagsak ang aking mga boses. Paano ako makakatulog? Ginoo, madalas kayong pumupunta sa guro kamakailan. Nakuha ng maraming media ang inyong mga larawan. Isa ito sa mga dahilan kung bakit bumagsak ang mga boto. Baka gusto mo munang magpahinga ng kaunti. Gamitin ang ibang paraan para maibalik ang reputasyon. Hindi pwede. Sabi ni Fang Yu noong araw, mahirap para sa akin na hindi maniwala sa sinabi niya. Kung hindi ito agad masosolusyonan, makakaapekto ito sa aking kapalaran. Alam mo ba? Pero yung guro na hinahanap mo ngayon, hindi na siya ang nagbigay ng payo sa iyo noon. Ang sinabi niya ay hindi rin naman tiyak na totoo. Matagal nang nagretiro ang taong iyon sa kabundukan. Kung hindi ganito, paano ako magkakaroon ng ganitong kagipitan? Naiintindihan ko na, Ginoo. Ito ang record ng pagsusuri ng mata ng ginang sa ospital noon. Pinagsama-sama ng ospital ang mga dokumento. Para sa paggaling ng ginang. Ngayon, kahit anong gawin niya, nakakainis na ito. May problema talaga dito. Agad mong alamin kung sino ang nakasalamuhan niya nitong mga nakaraang araw. Pagkatapos kong ayusin ito, sisingilin kita ng maayos. Nahiya ako sa harap ko sa ganitong okasyon. Opo. Ginoo. Boss. Bumaril. Anong oras na ito? Bakit wala pa ang tao? Ayon sa sinabi ng maestro sa akin, ililipat ni Jia Shikai ang bangkay ni Liu Kaishan bago matapos ang gabing ito. Para tapusin ang tinatawag na pagpigil, pupunta tayo ngayon sa pulis. Hindi tayo pwedeng kumilos ng padalos-dalos. Bagaman superstitious si Jia Shikai, hindi siya ganap na hangal. Kailangan muna nating tiyakin kung talagang inilipat niya ang bangkay. Hindi pwedeng basta-basta mag-report sa pulis noon. Kung hindi, magiging katulad siya ni Xiangrong. Ipapadala ko sa iyo ang destinasyon. Hintayin mo lang ngayong gabi, makakakita tayo ng pagkakataon. Pupuntahan kita. Magkikita tayo. Mag-imbestiga tayo. Tulad ng inaasahan, hindi pa rin sumagot. Mukhang ang mga usapin tungkol sa panukala at opinyon ng publiko ay sobra na sa kanyang kakayahan na asikasuhin. Fang Yu, naalala mo bang sinabi ko sa iyo? Kung muli mong lokohin ako, anong magiging kapalit niyon? Jia Shikai, ano ang balak mong gawin? Anong gagawin ko? Hindi mo alam. Halika. Makinig tayo ng sabay-sabay. Nabawi ang paningin ni pasyenteng Fang Yun noong Mayo 18. Nahulog ang loob ko kay Liu Kaishan. Tinulungan ka ni Xiang Mingyu na itago ito. Pinagtabuyan ninyo ako. Kung hindi dahil sa file na ito, masisira ang plano ko dahil sa inyo. Nasabi ko ba sa'yo kung ano ang mangyayari kapag niloko mo ako? Ano ang kapalaran mo? Si Xiang Mingyu ay kapatid ni Xiangrong. Ano bang mga kalokohan ang ginawa ninyo? Alam ko na lahat ng yan. Fang Yun.
Bakit hindi ko noon pa napansin na ang galing-galing mo? Na kaya akong lokohin ng ganito? Bastardo. Ako ang bastardo. Ipakikita ko sa iyo kung ano ang dapat gawin ng isang bastardo. Siya Shikai, bakit wala kang pakialam sa akin? Pero buntis pa rin ako ng anak mo. Oy, Fang Yuan. Parang narinig ko ang tibok ng puso. Sabi mo inilagay ko siya sa huling yugto ng aking 74 na araw. Sa huling sandali. Kumusta, Jia Shikai? Alam kong gusto ninyong hanapin ang bangkay ni Liu Kaishan. Para hatulan ako, di ba? Sasabihin ko sa'yo. Sisikapin kong makuha ito. Anong ibig mong sabihin? Nakakainis, talagang hindi inilipat ni Jia Shikai ang bangkay. Alam ko, malapit na ang halalan. Gusto ninyong makahanap ng pagkakataon para ibagsak ako. Pero sa tingin mo, magiging ganun ako kabobo. Ayon sa gusto ninyo, ihahatid ko ang bangkay ni Liu Kaishan sa harap ninyo. Halika, sasabihin ko sa iyo. Mula sa sinasabing guro na nagsabi sa akin. Hayaan mo akong humanap ng isang kapanganakan na eksaktong pareho kay Liu Kaishan. At mula nang may aksidente sa iyong kampo. Naramdaman ko na agad na may mali. Parang lahat ng ito ay itinutulak ako papunta sa isang nakahandang bitag. Hanggang sa nakita ko siya. At nakumpirma ang aking hinala. Fang Yu, sa buhay mo, ikukulong kita dito. Hayaan mong laruin ako. Lesiu, ito ang kabayaran sa panlilinlang sa akin. Huwag mong aasahan. Hayaan mong hulaan ko kung sino ang pumasok. Si Xia Mingyu. Sabi mo ba siyang darating para iligtas ka? O kaya naman, gusto mo bang ipasama ko rin siya? Huwag mo siyang saktan. Pinoprotektahan mo siya. Iba siya sa akin. Mayroon siyang matatag na trabaho. May mga kaibigan at pamilya. Kung lalapitan mo siya, mas lalo kang magiging kahina-hinala. Mas mabilis siyang mamamatay. Feng Yun, nasa bahay ka ba? Feng Yun. Ginang, wala po ang ginang sa bahay. Umalis na kami kasama ang Ginoo. Impossible. Kung pipilitin mong pumasok, tutulungan kitang pumasok ng lihim. Pumasok sa bahay ng lihim. Ngayon, nakipagkita lang ako kay Fang Yun. Pabuksan mo siya. Ay. Fang Yun. Naipadala na ang tao ng Ginoo. Naintindihan ko na. Tama ang sinasabi mo. Talagang wala nang dahilan para mapalapit pa ang mga kamay ko. Sa dugo ni Mingyu. Siguradong kontrolado na ni Jia Shikai si Fang Yuan. Kailangan nating magmadaling hanapin kung paano siya maililigtas. Bakit kaya ganito kamisteryoso? Nakatago kaya dito ang bangkay ni Liu Kaishan?
Tiyak na nga. Fang Yun. Medyo nagsisisi ako na pinakawalan ko si Xiang Mingyu. Kapag naiisip ko yung tingin niya sa'yo, gusto ko siyang buhay na pahirapan. Ha? Ha? Boss, tumawag ang hepe. Sabi niya pumunta ka ngayon para pag-usapan ang arbitration. So dito pala itinago ni Jia Shikai ang bangkay ni Liu Zaishan. Posible bang nakulong din dito si Fang Yu? Sige, naiintindihan ko na. Sa lugar ng final na pagpili ng Ginoo, lahat ng pamilya ay dumarating kasama ang kanilang mga asawa para mangampanya. Kung ganun, sobra ang presyo ng mga isyong panlipunan na nararanasan ng ginang nitong mga nakaraang araw. Hindi siya maganda ang pakiramdam. Nalulungkot siya kaya hindi siya makalabas. Ganito kang maliit na bagay, kailangan ko pa bang turuan ka? Opo, Ginoo. Kaya dapat na tayong umalis ngayon. Fang Yun, nandoon ka ba sa loob? Xiang Mingyu. Fang Yun, nandito ka talaga sa loob. Pakinggan mo ako. Nakalock ang pinto ngayon ni Jia Shikai. Nahanap ko na ang bangkay ni Liu Kaishan. Puno rin ng mga tao ni Jia Shikai sa labas. Hindi kita mailalabas. Pero ibubunyag ko siya ng lubusan sa araw ng malakas na nyebe. Kailangan mong magtiis. Hintayin mo ako. Lahat ng pag-asa ay nakasalalay sa iyo. Ginoo. Pinapagawa ninyo sa mga magulang ang ginang na makipagtulungan sa inyo sa harap ng kamera. Sa kasalukuyan, bumalik na naman ang mga boto sa unang pwesto. Pasensya na sa mga araw na ito na ginamit ang mga pampublikong yaman ng lahat. Hindi ko inasahan na ang pangyayaring ito ay magiging ganito kalala. Kaya't upang protektahan ang aking asawa, pinapayagan ko siyang magpahinga sa bahay at alagaan ang kanyang pagbubuntis. Ngayon ay hindi siya nakadalo sa pamamagitan ng pagkakataong ito. Napansin ko rin ang mga pangyayari na marami akong kakulangan sa sarili ko. Kaya sa mga puna at suhestyon na ibinigay ninyo, naiintindihan ko at tinatanggap ko ang mga ito. Dito, muli akong humihingi ng paumanhin sa inyong lahat. Ang mga nangyari noong nakaraan ay mga tsismis lamang. Ngayon, dito ko ito huling nililinaw. Kahit manalo o hindi ako ngayon. Kung magpapatuloy ang mga tsismis, ipagtatanggol ko ng buong puso ang dangal ko at ng aking asawa. Isang minuto na lang ang natitira.
Sa kasalukuyan, pinakamataas ang boto ni Ji. Jaya sa 5 kandidato, di ba? Hindi ko ito inasahan. Ang hindi inaasahang pangyayaring ito ay nagbago ng opinyon ng tao. Mas marami pa ito kumpara sa dati. Lumabas na ang resulta. Si Ji. Jaya ang nanguna at nahalal. Kinatawa ng Jiangsheng. Nakuha ni Ji. Jaya ang kanyang posisyon. May gusto ka bang sabihin sa lahat? Ako si Jia Shikai. Shikai, tapos na ang magandang panahon mo. Ano ba? Noon ang kapatid mong babae. Ngayon ikaw naman. Iba ito ngayon. Mayroon akong totoong ebidensya na pwedeng sirain ang reputasyon mo. May isa na namang naninira kay Ginoong Jaya. Oh. Kung hindi ako nagkakamali, ganito rin ang sinabi sa akin ng ate mo noong huli. Muling binanggit si Ginoong Jaya na palagi siyang binabalaan tuwing malapit na ang halalan. Anyway, pagkatapos na nangyari noong nakaraan, hindi na ako naniniwala sa mga sinasabi ng mga taong ito. Ang galing ni Ginoong Jaya. Sige, hulaan ko kung saang lawa tayo ngayon. O kaya sa isang park. Tapos may inilagay na isang bagay. Nagsimula ng siraan ako na pumatay. Noong Mayo 8, nawala ang asawa ni Jairong na si Liu Kaisan. Inakusahan ka ng ate ko na pumatay kay Liu Kaisan at itinapon ang bangkay. Pero sa lugar ng pag-iimbak ng bangkay, wala silang natagpo ang katawan. Sa kabila niyan, ikaw pa ang nagdawit sa kanya at ikinulong. Ang ate mo ang pumatay mismo. At siniraan ako na pumatay at itinapon ang bangkay sa labas. Bakit parang ako ang may kasalanan sa mga salitang yan? Parang ako ang nagkamali. Tama ka, matalino ka. Alam mong maghanda ng maaga at ayusin ang relasyon. Pinangunahan mo si ate na pumasok sa laro. Anak, mag-ingat ka sa pagsasalita. Paano ko siya naakit dito? Dahil hindi tulad ng sinasabi mo, ang bangkay ay nasa loob hindi sa labas. Nasa bahay mo pala. Matagal mo nang alam na sa araw ng halalan, mabubunyag ni ate ang katotohanan tungkol sa'yo. Kaya sinamantala mo ang pagkakataon. Itinuro mo ang kasalanan ng pagpatay sa kanya. At pinangunahan mo ang usapin sa labas para hanapin ang bangkay. Hanggang ngayon ay wala pang natagpuan. Hanggang sa gabing iyon, nakita ko ang isang kakaibang bagay sa basement ng bahay mo. Kaya't dinala ko ito. Tingnan niyo po. Talagang si Liu Taishan nga. Sobrang kamukha, di ba? Isang larawan lang ito. Ano ang maipapakita nito? Baka ikaw ang naglagay ng tao sa bahay ko. Ikaw, hindi maikakaila, na mas matalino ka kaysa sa kapatid mong babae. Alam mong gamitin ang tunay na bangkay ni Liu Kaishan para siraan ako. Pero wala pa rin itong patunay na ako ang pumatay. Kaya mo ikulong ang asawa mo sa basement. Siguro siya ang pinakamabisang ebidensya. Akala mo ay bulag siya. Kaya gumawa ka ng masasamang bagay sa harap niya. Ano ba talaga ang ginawa mo? Pupunta kami ngayon sa bahay mo para hanapin siya. Para malinis ang lahat ng usapin. Tumingin kayo sa balita. Biglang sumiklab ang apoy sa bahay ni Ginoong Jaya. Ano nang gagawin natin ngayon? Anong amoy ito? Nasusunog. Nasusunog, nasusunog. Ang akusado, si Xiang Mingyu, ay inakusahan ng sinadyang pagsunog. Mayroon bang kailangang ipaliwanag? Paano ito nagliyab? Nga. Sige na, Ginoo. Naiintindihan ko na. Paano nangyari ito? Hangin at ulap, hangin at ulap. Bakit ganito ka-eksakto? Kakatapos mo lang akong siraan. At biglang nagliyab ang bahay namin.
Alam kong gusto mong sunugin ang ebidensya at ipasa ang sisi sa akin. Bakit hindi mo ako pakawalan? Sixiang Mingyu, ang asawa ko, nasa loob pa, pakawalan mo ako. Huwag mo nang kuhanan ng video, nagliligtas kami ng tao. Hindi ako ang nagpasimula ng sunog. Lahat ng ito ay isang palabas na ginawa ni Jia Shikai para sa sarili niya. Manahimik! Ginoo hukom. Naniniwala si Jia Shikai na ang akusado ay nagsinungaling upang siraan siya bilang mamamatay tao. Sadyang pagsunog. Ngunit walang aktwal na ebidensya. Kaya sa palagay ko ay hindi napatunayan ang kasalanan. Ginoo hukom. Ang tunay na kapatid na babae ni Xiang Mingyu noong nakaraan ay nakulong dahil sa paninirang puri kay Jia Shikai na pumatay. At may mabigat na hinala sa pagkawala ni Liu Kaishan. Posible kaya na si Xiang Mingyu ay para sa kanyang kapatid na babae. Muling pinlano si Jia Shikai. Kahit paisugal ang pagsunog bilang kapalit. At ayon kay Xiang Mingyu, napakasama ng pagkatao ni Jia Shikai, pati na ang pananakit sa asawa. At ngayon, hindi pa rin lumalabas ang kanyang asawa para magpatotoo. Kabilang na ang sinasabi niyang nakasaksi sa pagpatay, ay pawang katang isip, paninirang puri. Posibleng pinipilit din ang mga saksi na hindi lumabas. Kung walang matibay na ebidensya, paano ka naging kampante? Sinasabi ni Xiang Mingyu ng paulit-ulit na ang asawa ni Jia Shikai ay makakatulong sa kanya bilang saksi. Pero hindi dumalo ang saksi. Hindi ba't nagsisinungaling siya? Sinasabi ni Xiang Mingyu na si Xiang Yun ay namatay sa malaking sunog na iyon. Walang makakapagsaksi. Ang tanging naghihintay sa iyo sa buhay na ito ay kulungan. Ang akusado na si Xiang Mingyu ay sinasangkot sa pagpatong. Sa pagpatong. Sandali. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha. Miss. Anong nangyari? Tulungan mo ako. Miss, hey, gising. Ikaw si Fang Yun. Hindi ka patay ah. Ikaw, hindi ka namatay. Kung hindi ka namatay, syempre kailangan akong mabuhay. Ginoong hukom. Nais naming maghain ng pansamantalang saksi. Pinapayagan ang pansamantalang saksi. Ginoong hukom. Ako mismo ang nakasaksi kay Jia Shikai na pumatay kay Liu Kaishan. At ginamit ang inosenteng sanggol para sa kanyang sariling kapakinabangan. Lahat ng ito ay ginawa ng isang hayop. Ang lugar kung saan inilibing ang bangkay ng sanggol ay nasa abandonadong kalsada ng bayan ng Yuanshan. Inilipat ang lugar ng pag-itapon ng katawan ni Liu Kaishan pagkatapos ng malaking apoy. Hindi pa matukoy ang lokasyon. Ngunit may ebidensya ako. Nay! Ito. Ang mga batang ito, lahat ay galing sa iisang lugar.
May tao ba? Sino? Nakita kita sa balita sa advertisement. Buntis ako, pumasok ako para makipag-usap. Gagawa ka ba nito ngayon? Wala bang kasama mong pamilya? Sa totoo lang, ang batang ito ay isang taong hindi pwedeng banggitin. Naiintindihan ko. Marami na kaming tinanggap na mga batang babae na katulad mo dito. Talaga, sa totoo lang, natatakot ako. Ano ang kinatatakutan mo? Sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa makapangyarihan ngayon, si Jessica. Halos lahat ng babaeng nasa paligid niya ay napunta na sa akin. Hindi ba isa lang babae ang kasama ni Jessica? Si Boss Jia ay isa sa pinakamalalaking kliyente namin dito. Ikaw ba si Miss Lu? Kailangan ko ng tulong mo. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Paano ko malalaman ang pangalan mo? Hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga, pareho tayong pinahihirapan ni Jessica. Ngayon ang pinakamainam na panahon para pabagsakin si Jessica. Kailangan kita bilang saksi para tulungan akong kasuhan si Jessica. Ilan ang gustong pabagsakin siya? Si Jessica ay may malawak na impluwensya sa Jiangsheng. Sa huli, lahat sila ay napunta sa bingit ng kamatayan. Ngayon, gusto ko lang mabuhay ng maayos. Dahil dito, ang mga taong tulad niya ay kailangang parusahan. Bakit ko kailangang ilagay sa panganib ang aking buhay para tulungan ka? Dahil ang mga inosenteng batang ito. Tori. Kulang na lang ang huling hakbang. Lahat ng mga nasa kapangyarihan ay gustong umangat pa. Mas pabor sila sa mga pasikot-sikot. Si Boss Jia ay gusto ng anak pero kailangan siya ang mamuno. Magparehistro lang tayo, bayad na tayo, saka tayo pwedeng magsimula. May contact ka pa ba ng ibang mga babae? Bakit mo tinatanong yan? Protektado ang privacy ng mga kliyente namin. Nagtataka lang ako, yun lang. Pagkatapos nating punan ang form, pwede na tayong magsimula, di ba? Ay nako, bakit ka ang sama ng pag-iingat? Hindi ko sinasadyang mangyari ito. Pasensya na. Saan ka pupunta? Sila mismo ang nasa lugar ngayon. Impossible. Paano kayo nangahas? Honorable Hukom. Isa ako sa mga babaeng pinahirapan ni Jessica. Ngunit ang kanyang mga hayop na kilos ay hindi lamang pinahihirapan ako, kundi pati na rin ang libu-libong iba pa. Nakipagsabuatan si Jessica sa aking asawa. Pinipilit akong makipag-ugnayan sa kanya. Nasa aking telepono ang mga chat record. May ebidensya ako. Pinilit ako ni Jessica na makipag-ugnayan sa kanya. Nagbubuntis. Ngunit may video evidence ako ng pagpapalaglag. May ebidensya ako. Baliktarin ka ba, gago? Huwag kalimutan na ang kamay ko ay may hawak sa'yo. Tumahimik ka. Jessica.
Akala mo ba magagamit mo ang mga sugat ng babae para takutin sila? Mali ka, hindi lang isang tao ang nasaktan mo. Sa likod namin ay libu-libong babaeng dumaan sa bagyo. Bawat peklat ay ebidensya. Si Jia Shikai ay gumagamit ng karahasan upang pilitin ang mga babae. Katiyakan ng ebidensya. Mayroon ka bang nais pang sabihin? Ang mga paratang na ito ay ilang taong pagkakakulong lamang. Fang Yu, hindi mo matutunton ang ebidensya na pumatay kay Liu Kaishan. Basta't makakalabas ako. Tiyak na hindi kita palalagpasin. Si Jia Shikai ay pumatay at nagtapo ng katawan. Maging sa pamahiin para sa pagbabago ng kapalaran. Para pilitin ang mga babae gamit ang ESD. Para magbuntis sa sarili. At dalhin sa iligal na klinika. Feng Yun, baliw ka ba? Nasa telepono ko ang mga pahayag ng mga biktima. At pati na rin ang mga recording sa loob ng klinika. Hindi mayaman ang pamilya namin. Ginamit ni Jia Shikai ang puntong iyon para pilitin ako. Wala talaga akong magawa para lumaban. Ganyang klaseng gawain. Mas masahol pa sa hayop, kung hindi parurusahan ng mabigat si Jia Shikai. Ito ay isang insulto sa lahat ng mga babaeng nasaktan. Ginoo hukom. Kami ay tutol. Ang mga ipinakita ni Fang Yun ay mga illegal na recording. Hindi siya dumalo sa korte. Kaya hindi ito maaaring maging ebidensya. Ginoo hukom. Nais kong maghain ng pansamantalang saksi. Ako ay tumutol. Hindi epektibo ang pagtutol. Fang Yun, may tiyak ka bang testigo na nandoon? Nasa akin ang lahat ng ebidensya laban sa kanila. Walang malinaw na testigo si Fang Yun. Bahala ka na kung anong gagawin mo. Sila mismo ang nasa lugar ngayon. Hindi pwedeng ganon. Honorable Hukom, may sasabihin pa ako. Nakita ni Xiang Mingyu ang isang bangkay sa basement noong araw na iyon. Pinaniniwala ang si Liu Kaishan ito. Pero hindi naman talaga. Ang tunay na Liu Kaishan ay wala sa basement. Nasa lawa sa gitna ng lungsod siya. Fang Yuan, baliw ka ba? Walang ebidensya tapos nagigipit ka na. Hindi, may ebidensya ako. Hindi pwede. Si Jia Shikai ay superstisyoso sa pagtatayo ng mga formasyon. Para lang makakaakyat siya sa posisyon. At si Liu Kaishan bilang bahagi ng Yellow Paper Formation ay kailangang itapon ito sa Feng Shui pot ayon sa kanyang utos. Sobrang kalokohan yan. Nadala ko na ang yellow paper. Pero sa pagsisiyasat, totoo ba ito o hindi? Malalaman mo agad sa ilalim ng lambak. Nagsisinungaling ka. Ang Yuntai Mountain ay hindi bahagi ng estratehiya ni Lao Zi. Paano maaring ilagay ni Lao Zi ito sa estratehiya? Sirain ang Feng Shui. Matapos kong patayin siya, diretso ko siyang itinapon sa basement. Hinding-hindi na siya mabubuhay muli. Ang mga may pagkukulang ay tiyak na mahuhuli. Mahal na hukom. Inamin na ni Jia Shikai ang pagpatay. Dapat siyang parusahan ng mabigat sa pagtatapon ng bangkay. Fang Yun, balik ang baliw. Huwag mong kalimutan kung sino ka, asawa. Hindi ako baliw, ganito ang sabi ko. Totoo bang pinatay ni Jia Shikai ang tao? Manahimik, ito ay isang hukuman. Kahit na itinapon ko ang bangkay, paano ninyo mapapatunayan na ako ang pumatay? Ako lang ang nag-aasikaso sa kanyang labi. Bukod pa rito, si Liu Kaisan, para makuha ang ebidensya laban kay Jia Shikai, binigyan siya ng isang kahoy na espada. Ang microcamera sa loob ay kumpletong naitala ang proseso ng pagpatay ni Jia Shikai. Ano? Hindi pinansin ni Jia Shikai ang puting espada. Nais ni Jia Shikai na sunugin ako sa sunog. Sa sandaling iyon upang sirain ang ebidensya. Nakaligtas ako, at desperadong nailigtas. Ang video na ito ay may kumpletong proseso ng pagpatay. Ang pagpatay at pagtatapon ng bangkay ay isang mas mabigat na krimen. Dapat ay parusahan ng mabuti. Ay naku! Siya sa atin kung may mga bangkay sa sunog sa bahay ni Jia Shikai. At alamin kung ang Hithi ay pagmamay-ari ni Liu Kaishan. Hawakan mo siya. Sabihin mo kay Fang Yun. Hintayin mo akong makalabas. Sasaktan kita. Wala nang susunod. Mula ngayon, magbabayad ka para sa lahat ng iyong masasamang ginawa. At ako naman ay magkakaroon ng bagong bukas.
Sandali. Ito ang paborito mong hairpin. Isuot mo ito ng maayos. Huwag mo itong mawala, ha? Tapos na ang paglilitis. Ek! Si Aoyu at Feng Yun, akala ko hindi ko na kayo muling makikita. Lumapit kayo sa akin. Baka mahanap ni Jia Shikai. Nangongolekta ng ebidensya ang pulis. Napatunayan na si Jia Shikai ang pumatay kay Liu Kaishan. Pag-aabuso sa bahay at kalakalan ng kabute. Pinagsamang parusa. Hatol na kamatayan. Totoo nga. May mata ang langit. May mata ang langit. Patay na rin si Liu Kaishan. Wala nang makakapigil sa'yo. Hindi mo na kailangang maging alipin ng iba. Gawin mo ang mga bagay na mahal mo. At ikaw, ano ang gagawin mo pagkatapos ng kalayaan? May sagot na ako. Halos nabulag ako ng babaeng ito. Dapat siyang parusahan ng mabigat. Mahal na hukom. Ang akusado ay 2 beses na lumaban ngunit nabigo. Upang mapanatili ang kanyang kaligtasan. Siya ay nagdepensa sa sarili. Kung wala ang kutsilyong iyon, hindi alam ng akusado kung susunod na suntok o mamatay sa pagkakasakal. Kaya, ako ay nagmumungkahi na ang akusado na si Xiaolin ay dapat ituring na walang sala sa makatarungang depensa. Abogado Fang. Abogado Fang. Xiaolin, bakit ka nandito? Attorney. Fang, salamat sa iyo. Kung hindi, baka hindi ako makahiwalay. Talagang mamamatay na ako sa kamay ng gunggong na iyon. Walang anuman. Ito ay mga dapat kong gawin. Attorney. Fang, hawakan mo ito. Hindi ko ito maaring tanggapin. Pero attorney. Fang, hindi ka kailanman tumatanggap ng bayad sa mga laban at ulat. Hindi ako makapagpatawad sa sarili ko. Kahit sabihin mong akin ito. Ayoko ng pera. Dahil ikaw ay dati kong sarili. Mama ay... Tara na, Jiten. Napagdaanan natin ang bagyo. Hindi para patunayan ang katatagan, kundi para sabihin sa mga susunod. Tingnan mo, titigil din ang ulan sa huli.